sa inyo yung simpleng paraan ng pagsisimula ng isang business plan. And maybe we can start by forwarding the slides dun sa parte ng business plan. No? Yung business plan. Bakit kailangan natin ng business plan? Bakit hindi na lang natin isa-isip na, oops, eto ang gusto kong negosyo, ito ang hilig ko, tapos na, nagawa ko na yung pangailangan. Well, the business plan helps the entrepreneur. Una, ito yung sinusulat para din sa'yo upang magkaroon ka ng direksyon. Alam mo kung ano yung nais mo para sa iyong negosyo. Ito isang negosyo na, isang dokumento na naglalarawan ng negosyo, kalakal o hanap buhay o gawain ng isang entrepreneur. Describing what your business will be. At kung paano niya ito sisimulan, kung paano niya ito palalaguin. Kwento ito. Kwento. Salaysay ng mismong negosyo mo. Next. At ito yung isang dokumentong magpapatunay na buhay, no? ng kabuhayan ng isang negosyo. Now, why do we require potential entrepreneurs to start on a business plan? Kasi ito rin po yung inyong iaharap sa inyong funder. Kung meron ka halimbawa may mangungutang sa'yo, di ba natural lang na nagtatanong ka, mangungutang sa'yo, kuya, pairam naman ng 200 yan. Natural magtatanong ka saan mo gagamitin. Paano mo babayaran, etc. etc. Yun po ang katumbas ng business plan. Ilalarawan nito kung anong uri ang klase ang negosyo natin. Serbisyo ba ito? Produkto? Anong produkto ang binibenta? Sino yung nagmamay-ari? Ito ba'y korporasyon? Sino magpapatakbo ng kalakal? At paano patatakbuhin mismo ang iyong negosyo? Yan ang mga nilalaman ng isang business plan. Next slide. Ano inaasahan ng makita sa loob ng inyong business plan? Para kanino ito? Well, una, gaya ng sabi natin, ito para mismo sa nagnenegosyo, it sets the direction para sa iyo. Gayun din, kapag meron kang isang plano, itutulak ka nito na kumilos. Halimbawa, merong isang, I'll make an example of myself. Nung bata pa ako, 1986 ka ako. Gusto ko magkaroon ng kotse na nakita ko Corona, 1986, kulay maroon. Gusto ko yan. No? Gusto ko yan. Magkakaroon ako niyan, balang araw. And then, I had a picture. Ito, 1986 Corona. Yung kotse ko. Nagkaroon ako nun. Kaya lang, 2006 na. Yung nakuha ko. Corona, 1986 pa rin. Pero it drives you. When you see something na magdadrive sa'yo, like a business plan itself, nasa iyong portfolio, nasa iyong table, lagi mo nakikita, it drives you. Tutulak ka nito na pursigihin. Pag-aralang mabuti yung negosyo na yan. Alamin yung mga pasikot-sikot. And if you have a business plan, magagawa mo yon. Sometimes, I give advice na ilagay mo yan sa iyong ref. No? Lagyan mo ng magnetic holder. Lagi mo makikita every time makakakuha ka ng tubig. Business plan. O kaya sa salaminan mo, kapag ka susuklay ka sa umaga bago malis for your work, business plan. And before you know it, business plan ka ng business plan kahit tulog. Okay? May tatanim sa iyong psyche yung business plan. Secondly, kanino isinusulat ito? Isinusulat din ito para dun sa mga magiging kasama mo sa negosyo. Mga tauhan mo, mga partner mo, etc. etc. Bakit? Para malinaw sa inyo kung ano yung mga kailangan gawin sa iyong negosyo. Paano ito patatakbuhin? Ilang minutong isasalang ang manok. No? Like what Jollibee does. Tinuturo nila yan mismo sa kanilang mga tao. Gaano kainit? Nandoon yan sa business plan ninyo. Otherwise, baka magkamali-mali kayo na gawa at masisira yung inyong produkto. Makikita rin sa business plan yung inyong financial, yung plano ninyo sa finansya. Kaya, para din ito sa inyong funder. Ayan, sabi natin, how to finance your business. Pwede po kayo lumapit sa kahit na sinong financial institution. We would suggest na lumapit kayo sa kilala ng microfinance institution. At marami ng mga hybrid ng financial institution sa ating panahon. Sa katunayan, close to 75,000, pero ilan lamang sa kanila nakapag-offer ng kagaya ng ino-offer ng ABS-CBN Bayan. Tinawag namin hybrid kasi hindi na ito pagpapautang lang. Kanina, the title was micro-lending. It evolved into microfinance, providing not only lending, but also savings and insurance para sa mga members nila. No? So yung ating financial needs ay naibibigay. And then, it evolved into enterprise management, social and enterprise development. Kaya mayroong grassroots enterprise management. Yun ay naglalaan ng pagtutraining, pagtuturo sa mismo mga kliyente namin ng libre. No?
O, libre yung pagtuturo sa mga kliyente. Sa kasama namin. Now, if you have, may pagnanais din kayo na magpaturo, na hindi naman kayo member ng ABS-CBN Bayan, you can also get in touch with Bayan at tanggapin yung training yun. Of course, for a minimal fee. Meron din kaming training ng skills, hindi lamang management, ng skills para doon sa mga kamag-anak ng mga kliyente namin, ng mga maliliit na kliyente. Halimbawa, sa Workers Assistance Program namin, nagtuturo po kami ng culinary arts, na hotel and restaurant management. Meron po kami tinuturuan ng mga welders at nakapagpadala na rin po ng ibang mga welders sa ibang bansa. At yung skills na yun, tinataglay na. Now, ang idea namin is, hindi lamang magkaroon sila ng kaalaman sa pagnenegosyo, hindi lamang sila magkaroon ng kakayahan sa pagnenegosyo,